So ito mga kapatid, pag-usapan po natin si Mayor Jose Manalo at si Wally Bayola. Okay? Kasi po as expected, pagpasok ng legit Dabarkads dito po sa TV5 ay magiging parang Dabarkad station. Ito pong kapatid network at magkakaroon ng kanya-kanyang show ang mga host ng EAT. At nauna na nga po si Mayor Jose at si Wally dito po sa Wow Mali Doble Tama na malapit na po nating mapanood sa telebisyon. Very, very soon na po. Pero bago po natin siya mapanood, magkakaroon muna ng MediaCon sa August 7, Thursday, 5 p.m. Diyan po sa TV5 kung saan doon po nila ipapakita yung pong mga kailangang abangan dito po sa kanilang programa. Of course, classic yung Wow Mali sa TV5 with Master Henyo Joey De Leon. Pero ito po, syempre, bagong henerasyon. So, ang sarap lang po ng feeling na parang pinapass down, pinapasa na po dito sa next generation, sa Jowa Pau, kay Jose at kay Wally. Ito pong Wow Mali. At hindi lang basta-basta isa yung papalit, dalawa sila. Doble tama. Okay, so very exciting news po ito. Kasabay nitong upcoming show nila at MediaCon ay nagpalit na rin po ng manager itong si Jose at si Wally. Okay? Yung pong kanilang matagal na road manager ang napili po nila bilang bagong magre-represent po sa kanila at lumabas po sa iba't ibang mga mainstream media publications po yung balita nitong nakaraang araw. Okay, na yung kanilang bagong manager ay si Joel Roslin na naging road manager nila for the last 2 decades. Okay? So, kasi pag road manager, ibig sabihin, meron kang main na manager na nagdi-deal for you at kumukuha ng endorsements for you at nakikipag-negotiate ng kontrata mo with the stations. Meron kang main manager, meron kang road manager. Ang trabaho ng road manager ay sumama dun sa mga talents kung saan man sila pupunta. So, 20 years road manager itong si Sir Joel Roslin. Ngayon po, siya na ang magiging main manager nito pong dalawa. So congratulations po. Well-deserved po yan kay Sir Joel Roslin na napakaganda ng relationship dito po sa dalawa. So mula sa pagiging commercial model at occasional actor, naging staff din ng Viva Films, Adprom, ito pong si Sir Joel. Nagsilbi rin siya bilang production manager ng ilang taon sa isang talent management na naging manager din yung ibang artist katulad nila Alan Kay, Rita Avila, Jose Wally. Mukhang ito yung kay Ma'am Malucho Wafagar. Nung bitawan daw ang si Jose at si Wally ng former manager nila na isang sikat na personality sa showbiz, muli nilang kinuha na road manager si Roslyn. Ngayon, official ng manager nung dalawa si Roslyn. Ano ibig sabihin pag official na manager ka na, ikaw na ang nakikipag-negotiate para sa mga endorsements, sa mga shows, 'di ba? And of course, yung commission nung pinaka main na manager malaki na, 'di ba? Yung talagang nakukuha ng isang talent manager. So, congratulations po kay Sir Joel Roslin. Yun, naging bahagi daw si Joel ng judges ni Jose sa Battle of the Judges sa GMA. At ayun, pag-usapan po natin hindi binanggit sa mga articles kasi maraming article na lumabas na nagpalit sila ng manager. Hindi binanggit yung pangalan ni Ma'am Malucho Wafagar na naging manager ni Jose Atwali for so many years. Okay? Doon din ako nagtataka. Tapos nagtanong-tanong din ako. Nagtanong din ng mga kaibigan natin sa showbiz kung ano ba nangyari. Kailan ba bumitaw si Jose Atwali dito kay Ma'am Malu. Paano ba hindi din nila alam kasi tahimik lang, behind the scenes lang. Pero ang alam lang po natin ngayon, ito na, may permanente ng kapalit, 'di ba? Si Sir Joel. So ano kaya ang kasi ito po, ano ang kahalagahan nito sa buong storya ng EAT? Kasi hanggang sa ngayon po ay misteryo pa rin kung ano po ba ang nangyayari dito po sa kampo ng EAT at sa dati nilang kasama na si Ma'am Malu na VP ng tape at party ng tape for 41 years. Okay, so 40 years nilang kasama. Parang si Mr. Tubera din. Ganon din katagal. Naging manager pa siya ng maraming Dabarkads. 'Di ba? Tapos
ganito yung nangyayari, 'di ba? Binitawan na, may kinalaman kaya ito doon po sa binabalita o sinabi ni Attorney Maggie na si Miss Malu will testify as a witness for tape, 'di ba? So may kinalaman kaya doon 'yan. Kasi po talagang isang malaking misteryo pa kung ano ba ang nangyayari behind the scenes. At malalaman po natin 'yan sa September kapag humarap na si Miss Malu sa korte. Hindi ko lang alam kung makakausap natin siya kasi she always wants na low profile eh. So talagang kaso isang misteryo ito eh. Hindi pa natin alam talaga eh kung ang ito nalaman na lang natin na si Jose Atuali ay nakahanap na ng permanenteng kapalit. 'Di ba? After being talents of Miss Malu for decades. Hindi ko sure kung ilang taon pero napakatagal na taon. Talagang maraming taon na manager nila. Tinitingnan ko eh. As far back as more than 10 plus years ago, si Ma'am Malu na nag-handle dun sa dalawa. At yun na nga, kasi may lumalabas din sa PEP na hindi naman daw magte-testify si Miss Malu. Pero wala namang sinabing source yun. Nakalagay lang doon sa article. Diba? So talagang isang malaking palaisipan kung paano po mangyayari dito. Okay? Tapos habang nag-search ako ng mga ng mga articles online tungkol dito, meron akong na-miss na na isang article coming from Manila Times. Ito coming from I think saan ko ba nakita to? Parang Free Manila yata yung site. Ang sinabi dito, pep.ph, ayun, first reported on March 10 that a press conference will be held on April 15 for the relaunch of Eat Bulaga. Okay, so naalala nyo nun, 'di ba nung March ini-expect natin April 15 merong press con yung tape kung ano ba mangyayari, kung magre-relaunch ba o kung mare-retain ba. Tas April 15 wala namang presko na naganap, di ba? Ang nangyari lang noon, lumabas lang sa television yung sila Mayor Bullet. Pero ito, nakalagay dito sa article, as early as now, changes have started happening. First, it's Louie Ignacio has already joined as new director. Tapos, the report also said that a well-loved executive of Eat Bulaga will return to the show. The Manila Times reported that the executive is Malucho Fagar. So, around March pa lang, meron ng chismis na babalik si Ma'am Malucho Fagar sa tape. Baka siya ang papalit dapat kay Mr. Tony Toviera. Ganun ba yun? Kasi yun na yung VP na siya eh. 'Di ba? So, yun ang as early as March pa lang, may ganoon na. So, ano ba, posible kaya nung March pa lang, nung that time pa lang, nandun na si Ma'am Malu sa kampo ng tape. So, hindi po natin talaga alam. As in, talagang misteryo po kung ano po yung role niya dito sa mga buong pangyayari na ito. At kasi nakita po natin, 'di ba, nung kasal ni Maine, maayos ang pagsasama ng Tito Vic and Joey at ni Mr. Tony Toviera. Parang walang problema whatsoever. Pero dito kay Ma'am Malu, nung tinanong si Tito Sen doon sa Marikina, parang hindi ganoon kaano yung sagot eh. Hindi ganoon kaklaro yung sagot. So, malalaman po natin, lalabas din naman. Pero hindi ko po alam kung gaano nakatagal silang nag-part ways. Wala po akong mahanap na article, wala din akong mga kaibigan na nakakaalam. So, try po nating alamin. Pero yun nga po, suportahan po natin Wow Mali, Doble Tama, Jose at Wally sa TV5. 'Di ba? Nagiging Dabarkads network na yung TV5, 'di ba? And yan po yung effect talaga kasi ganyan kalakas yung pong legit Dabarkads. So, yun guys, yung po napag-uusapan lang, isa ito sa mga misteryo pa dito sa buong issue na ito. Okay? So, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Good night, mga Dabarkads. Try ko mag-live mamaya, okay? Bye-bye.